Good morning, baby. Bulong niya at babagsak na humiga sa tabi ko. There's a silly smile on his lips as he looked at me. His hair is dripping wet from sweat. He was panting and catching his breath. He looked so damn tired, but the smile on his lips were telling me that he enjoyed what we did. Lumapit ito sa akin at inangat ang ulo ko upang iunan sa kanyang braso. He wrapped his arms around my neck and kissed my forehead. Let's take a bath. I have an appointment today. Pabulong na saad nito habang inaayos ang buhok ko na ngayon ay gulong-gulo na at basang-basa sa pawis. Walang pasok si Hunter ngayon. We will go on a mother and son date today, I said while tracing my fingers to his chest. I'll cancel my appointments then, sagot nito. Otomatikong napakunot ang aking noo at umarko ang kilay ko. What? No, I want a solo time with my baby, sabi ko. But honestly, ayoko lang na ika-cancel niya ang appointment niya dahil lang sa lakad namin. I know he's a busy person and I don't want to ruin his schedules. No way, babe. You don't know how dangerous it is. Seryosong saad nito. Nang buntong hininga na lamang ako at yumakap sa bewang niya. Then, sasama na lang kami sa iyo. Ang boring kaya dito sa mansion mo. At isa pa, I really wanted to visit Rockford Hospital. I need to visit some friends. That's a better idea, he answered. Samantala, it's been 3 years. Bati ni Stephen nang magkita kami sa cafeteria. He looked at Hunter and pinched his cheek. So, ito na bang inaanak ko? Natatawang sabi niya. He carried Hunter and I just laughed at them. Siya na nga, Steph. By the way, I missed you. Niyakap ko siya sabay kaming naglakad papunta sa isang bakanting lamesa habang karga-karga niya si Hunter. And thank you for saving me 3 years ago. Ngumiti siya at tumango. What friends are for? Natatawang sabi niya. So, how's your life? Napanganga ako nang bigla niyang itaas ang kamay niya. A ring caught my attention. Napahawak ako sa bibig ko at gulat na tumingin sa kanya. You're engaged? Malakas na sigaw ko. He just chuckled and nodded. I'll introduce her to you when time comes. Yeah, you should. Napatingin ako kay Hunter na busy sa pagkain ng kanyang cake. Oh, so reunion is real pala dito. Sabay kaming napatingin ni Stephen sa isang mataas na boses na nanggaling sa tabi ko. Isang grupo ng babae ang ngayon ay nakangiti at nakatingin sa amin. It's Magenta, Cyan, Lavender, Sam, Madison, and Riley. Nagkatinginan kami ni Riley pero tinaasan niya lang ako ng kilay. So, kailan pa kayo naging magkakaibigan? Tanong ko nang magsimula silang umupo sa tabi namin ni Stephen. Since you left? Sagot ni Magenta. And look, may anak na siya! Sigaw ni Cyan habang tinuturo si Hunter. Natawa na lang ako dahil sa arte ng pagkasabi niya. Hello baby, we are your ninangs, sabi ni Lavender kay Hunter. Nagtataka lang na nakatingin si Hunter sa kanila kaya't lumapit si Sam upang buhatin ito. Look, he likes me, masayang sabi ni Sam. Sobrang ingay ng lamesa namin dahil nilalaro nila si Hunter. Ako naman ay tumatawa lang dahil sa kakulitan nila. Sobrang saya ko na nakita ko rin sila. But time has ended dahil tapos na ang break time nila. Bumalik kami ni Hunter sa opisina ni Dravon. Hanggang ngayon ay wala pa siya. But something caught my attention. A black box? Ibinaba ko si Hunter at nilapitan ang maliit na itim na kahon sa lamesa niya. Walang nakasulat sa labas. Walang letter. Ayoko sanang buksan pero parang papatayin ako ng curiosity ko kaya't naisipan ko itong buksan. To my horror, it's a handwritten letter. Not just a letter. A death threat to be exact. Enjoy the moment with your family while it lasts. Fear started to dominate my system. Nanginginig ang buong katawan ko na napatingin kay Hunter. He was basically in a black box. Napatingin ako sa box na hawak ko at nang makitang magkahawig ang dalawang ito ay mas lalo lamang akong nilukob ng takot. Mabilis akong tumakbo patungo sa direksyon ni Hunter upang hablutin ang hawak niyang box. Ngunit bigla niya itong hinagis kung saan. Napatili ako ng malakas at napahawak sa tenga nang biglang pumutok ang box. Hindi ganun kalakas ang pagsabog ngunit sapat upang mabasag ang mga kalapit na salamin. Napatingin ako kay Hunter na bakas ang takot at pagkabigla habang umiiyak. Kahit pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas, ay lumapit ako at niyakap siya.
Shh, don't cry, don't cry. Pag-aalok ko sa kanya, ngunit mas lalo lamang lumakas ang pag-iyak niya. Ma'am, ano pong nangyari? Tanong ng sekretary na kapapasok lamang at halata rin ang pagkabigla sa mukha. Lumapit siya sa direksyon namin ni Hunter. I don't know. I'm confused and shocked. I can't process what happened. Ang alam ko lang ay natatakot ako at patuloy ang pagpasok ng what ifs sa isip ko. Paano kung hindi hinagis iyon ni Hunter? Malamang ay sa kanya sumabog iyon. I'll call Mr. Rockford, sabi niya at mabilis na umalis sa office. Samantala, sa kabilang banda, third person point of view. Mr. Rockford, may mga investors ay nag-back out dahil sa issues mo regarding mafia. Umpisa ng isang board member ng Rockford Hospital. Draven just looked at him boredly while playing with his pen using his 2 fingers. We need to do something about it, mataray naman ni sabi ng isang babaeng investor. Is this the big issue you're talking about? You're wasting my time. Malamig at walang emosyong sagot ni Draven. Tumingin pa ito sa kanyang relo. Mr. Rockford, I don't think you're taking this seriously. Sigaw ng isang matandang stockholder. Draven looked at him coldly and deadly. What do you want me to do? Bored na sagot ni Draven. Just let the police investigate on you and prove them wrong. Sigaw niyang muli. Draven smirked at him. He laughed sarcastically and annoyingly. I should what? Draven asked mockingly. Prove them wrong, Mr. Rockford. Pag-uulit ng matanda. Draven's mocking face faded. He looked at the man with threat and fierceness. I'm afraid I would do otherwise if I killed you right here, right now. The whole room were filled with gasp when Draven lifted his gun and pointed at the man who suddenly became pale. Mr. Rockford, kinakabahang sabi ng matanda. What should I do again, old man? Tanong ni Draven na halatang nagpipigil na paputukin ang kanyang baril na hawak. Nothing, Mr. Rockford. Draven threw his gun away and looked straight at the old man. Pull out your investments. I don't need you. Malamig na saad niya at tuluyan ng tumayo at nilisan ng meeting room. He walked outside with his 2 hands on his pocket, walking slowly and coldly like he owned everything. Sinalubong siya ng kanyang humahangos na sekretary. Mr. Rockford, you need... What's my next schedule? Pagpuputol niya sa sasabihin sana ng kanyang sekretary. Kapwa sila nakatayo sa harap ng elevator at naghihintay ng pagbaba nito. Mr. Rockford, kailangan niyong pumunta sa office niyo. No, I'm going straight to my next meeting. I want to go home early. What's my next... Mr. Rockford! Napatigil si Draven sa pagsasalita nang biglang sumikaw ang kanyang sekretarya. Kumunot ang noon nito at halata rin na pagkabigla sa mukha ng dalaga. Did you just shout at me? Hindi makapaniwalang tanong ni Draven at naglakad palapit sa kanyang sekretarya. Halata ang takot sa mukha ng babae, ngunit pinilit nitong makapagsalita. I'm sorry. I just want to say that something exploded in your office and Miss Levy... What? Biglang sigaw ni Draven. Hinawakan nito ng mahigpit sa braso ang babae, dahilan para mapadaing ito sa sakit. Something exploded in your office, sir? Pag-uulit ng sekretarya na mukhang iiyak na sa sobrang takot. Marahas siyang binitawan ni Draven at mabilis na tinakbo ang direksyon patungo sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, Levy point of view. My body was still trembling and Hunter was still crying when a warm arm suddenly embraced us. Damn it, what happened? Are you okay? I looked at him. He looked really worried and I just found myself hugging him back. Something exploded. Kumalas ako sa pagkakayakap at itinuro ang bakas ng pinangyarihan ng pagsabog. Kinargan niya si Hunter na ngayon ay tumigil na sa pag-iyak at yumakap agad kay Draven. Let's go home. I'll take care of that, he said seriously while looking at it. After taking us home, he left without any notice. Nalaman ko na lang na umalis siya kasama si Jack at hindi ko alam kung saang impyerno naman siya pupunta. Pero isa lang ang sigurado ko, may kinalaman ito sa nangyari kanina. I didn't bother to look for him. I know he could handle himself, but damn, I just want him to be here. Namimiss ko na siya agad. Si Hunter naman ay nakatulog na at nakalimutan na rin ata ang nangyari dahil nakikipaglaro na siya kanina kay Rebecca. Ang bumabagabag sa isip ko ngayon ay kung bakit at sino ang nagpadala nun. Alam ko na sanay na rito si Draven. Isa lang ba ito sa kanyang mga kaaway or someone more than that? Naputol ang aking pag-iisip
nang may isang mainit na bisig na naman ang pumulupot sa bewang ko. Naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa leeg ko at pinatong niya ang kanyang baba sa balikat ko. "What are you thinking, baby?" Tanong niya habang hinahalikan ang leeg ko. It gave me goosebumps but I kept myself composed. "Wala. Kailangan ba alam mo na lahat ng bagay?" Pamemeluso po ko rito. He chuckled and I found it very sexy. Damn. "Just forget what happened. I'll take care of it." Kinalas ko ang pagkakayakap niya sa akin at humarap sa kanya. Tinignan ko siya sa kanyang mata. He looked tired and stressed. Ikinawit ko ang aking braso sa kanyang leeg at hinapit siya palapit sa akin. "Just take care, baby. Magpapakasal pa tayo." He smiled and gave me a peek on my lips. "Who says?" Tanong niya habang nakangiti na nakakaloko. Sinamaan ko siya ng tingin at tinulak palayo sa akin. "Idi wag." Inirapan ko siya at tumalis sa kanyang harapan nang bigla niya akong hatakin pabalik. He's still grinning from ear to ear. He's pissing me off. "Hey, I'm just kidding." Natatawang sabi niya at pilit na salubungin ang tingin ko. Damn, bakit ba ang gwapo niya kapag nakakangiti? I stopped myself from smiling. I can't still believe this is happening to me. There's a right time for the right thing. Indeed. Gusto ko pa sanang magpabebe at magpakipot pero ngiti pa lang niya ay nakakapagpaalis na ng inis sa puso ko. I found myself hugging him tightly like my life depends on him. "Don't worry, babe. I'll always protect you and our son," he whispered on my ear. Maybe he could sense my fear and anxiousness. I just sighed and nodded. This time, maybe I should trust him in everything. Trust. I told myself that I should trust him, but I can't help but to doubt everything that's happening. It's been a week since that incident happened, and everything has changed. Hindi ko alam kung nag-a-assume lang ba ako o nag-o-overthink, but he suddenly became distant. Since that day, "Saan ka pupunta?" I asked him. Mukhang nagmamadali siya. He was fixing his necktie, and I was about to fix it for him when he suddenly avoided my hand. "I can handle. I have to go," he said coldly, as cold as the first time he talked to me. Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko na nabiting sa ere at pilit na kinakalma ang nasaktang kong puso. Mabilis siyang umalis sa harap ko. I can't gather my strength to talk to him or run after him. Namalayan ko na lang, wala na siya sa harap ko at paalis na ang kotseng sinasakyan niya. I sighed heavily. May problema ba siya sa akin? I can't remember doing anything wrong. "Mama, saan na si Daddy?" Napatingin ako kay Hunter na naglalakad papunta sa direksyon ko. I smiled at him, trying to hide my sadness. "He went to work, baby. Looks like your daddy is busy these days," I answered while caressing his hair. He nodded and pouted. "I don't want to go to school." Kumunot ang noo ko at umarko pataas ang kilay ko. "But why? Do you have a problem in school?" I asked worriedly pero umiling siya. "I want to go out with Mama." My smile widened, naglalambing ang bata. "Okay, sure. Where do you want to go?" I asked him excitedly. Isinantabi ko muna ang lahat ng hinanakit ko kay Drevon. Maybe he has reasons. Hihintayin ko na lang na sasabihin niya sa akin kung ano iyon. "Park!" Masayang sabi niya at agad na tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Naiiling na lang na sumunod ako sa kanya na halatang excited na lalabas kami ngayon. Dahil malapit lang naman ang park sa Rockford Subdivision, ay naisipan kong mag-commute na lamang kasama si Hunter. Gusto ko sanang magpasama kay Sight for safety purposes pero hindi ko siya nakita ngayon at wala akong nakitang driver. Malapit lang naman kaya't nagdesisyon akong mag-commute na lang. Nang makarating kami sa park, ay mabilis na tumakbo si Hunter patungo sa mga slided. I laughed at him. Hindi naman ito ang unang beses na makapunta kami sa park. Pero mukhang lagi siyang excited. I sat at the swing while watching Hunter play with other children when a child suddenly approached me. "Ate, may nagpapabigay po." Kunot-noo akong napatingin sa hawak niya. It's a stem of rose and a chocolate. Ngumiti ako at tinanggap ang binigay niya. "Sinong nagpapabigay?" Nakangiting tanong ko at nilibot ang paningin ko upang hanapin kung sino man ang nagbigay nito. Huwag ko daw po sabihin. Matapos niyang sabihin iyon,
ay mabilis siyang tumakbo palayo sa akin. Tinitigan ko ang rosas at chocolate na nasa kamay ko. I smell the rose. It smells good and nothing weird about it. Ibinaba ko ang rosas at tinitigan ang chocolate. Maliit lamang ito. But when I opened the box, I found a handwritten letter that made my soul shiver from fear. Watch your son closely. I immediately focused my gaze on Hunter, but to my horror, he's nowhere to be found. Mabilis akong napatayo at tumakbo patungo sa kumpulan ng mga bata. Nagsimula ng kumabog ng malakas ang dibdib ko nang makitang wala siya sa kumpulan na iyon kung saan nakita ko lang siyang naglalaro kanina. Nasaan yung kalaro niyong batang lalaki? Tanong ko sa isang batang babae na medyo matanda na upang makaintindi ng bagay-bagay. Ah, yung cute? Kinuha ng lalaki? Papa niya ba yun? Hindi ka mukha. Sagot niya na mas lalo na pagpalamig ng sistema ko. Tam, kapag bumalik siya rito, huwag niyo siyang paalisin ha. Bilin ko sa bata at mabilis naman siyang tumango. Tumakbo ko palayo sa kumpulan ng mga bata. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at para akong mababaliw. Hindi ako makaiyak dahil sa mas nangingibabaw ang takot sa puso ko. Hunter! Siyaw ko habang tumatakbo. Nangingilid na rin ang luha ko at sobrang nanglalamig ang sistema ko. Napatigil ako sa pagtakbo nang makita ang isang batang lalaki na naglalakad paalis kasama ang isang matandang lalaki. I know it's Hunter. I was about to step and run towards them when my vision suddenly became blurry. Pinilit kong idilat ang mga mata ko. I tried going back to consciousness. I can't lose my sight on them, but my body isn't cooperating. I fell on the cold, hard ground when my world was literally spinning around. What the hell is happening to me? I forced myself to stay awake and conscious. I tried asking for help, but no one is around and I can't even shout and scream for help. Lumalayo na sila sa akin. Gustong-gusto kong magwala dahil wala akong magawa habang sinasama ng lalaking iyon ang anak ko. But before I totally shut my eyes, I saw a familiar figure and my heart was instantly filled with hope. Sa kabilang banda, damn it, pakawalan niyo ako. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko sa mga lalaking nasa harap ko ngayon. They're all smirking at me. But what made me tremble even more is when I saw Hunter tied in a chair. He looked very weak, fragile and bloody. What have you done to him? I shouted hysterically. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ko. I just can't stand seeing him being hopeless. You took something important from me, said the lady who slowly walked near me. Her face was blurry. I can't recognize her face, but one thing is for certain. I know her and I know her voice. Wala akong kinukuha sa iyo, sigaw ko sa kanya. She laughed loudly like she heard something hilarious. Bitch, she shouted. My whole body tensed and froze when a familiar man walked near Hunter. Kumunot ang noo ko. Tila na paralisa ang buong katauhan ko lalo na nang maglabas ito ng barel at itutok kay Hunter. No! I shouted at him, but he just smirked and his eyes were cold and emotionless. Kinasan niya ang barel. Sobrang sikip ng dibdib ko at nagpumiglas ako sa kinauupuan ko. No, Drevon, what are you doing? I shouted. Hunter! Napabalik-was ako mula sa pagkakahiga. Mabilis kong inilibot ang paningin ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Damn, just a nightmare. A worst nightmare. Bumalik ako sa realidad nang makita kung nasaan ako at kung ano ang nangyari kanina. Nasa kwarto ako, sa bahay ni Drevon. Si Hunter. Mabilis akong bumaba sa kama at nangingilid ang luha. Tinungo ko agad ang kwarto ni Hunter at halos manlamig ang buong katawan ko nang makitang wala siya doon. Bakit ako nandito? Bakit wala si Hunter? Bumaba ako mula sa ikalawang palapag. Mabilis ang tibok ng puso ko at tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ko. Drevon? I shouted, hoping that he's here, but no one answered. Hunter! Sigaw kong muli. I'm being hysterical. Tinakbo ko ang kwarto ni Drevon at wala ring tao doon. Hanggang sa opisina niya, sa kusina at kung saan saang parte pa ng bahay. Pero wala siya. Wala si Drevon at wala si Hunter. Ma'am, bakit po kayo sumisigaw? Mabilis akong napatingin kay Rebecca na papalapit sa akin. Teka ma'am, umiiyak ba kayo? Tanong niya at mabilis na naglakad palapit sa direksyon ko. Nasaan si Drevon? Nasaan si Hunter?
Bakit ako nandito? Paano ako nakauwi? Sagutin mo ako, Rebecca. Kumunot ang noo niya at hinawakan ako sa balikat. Diyos ko, ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. I frustratedly pulled my hair. Just fucking answer me! Why are you shouting? Mabilis akong napatingin sa pinanggalingan ng boses. Natulala ako sa nakita ko. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Napaupo ako sa sahig. Hinang-hina ako at parang tatakasan ako ng bait. Mama, why are you crying? Inosenteng tanong ni Hunter na ngayon ay nakayakap sa akin. Mas lalo pang lumakas ang paghagulgol ko at mahigpit na niyakap si Hunter. Rebecca and Drevon look at me confusedly. What the hell happened? Tanong ko kahit basag ang boses ko at halos pabulong lamang iyon. No, what happened, Levi? I'm the one who's supposed to be asking that. Malamig at walang emosyong tanong ni Drevon. Napatingin ako sa kanya. He's cold. He didn't even hug me, comforted me. He even called me in my name, not in his usual endearment, baby or babe. Sir, baka binangungot lang si ma'am sa sobrang pagod. Sabi naman ni Rebecca. Napanganga ako sa mga nangyayari. Wala ba silang ideya na nahimatay ako at muntik na makidnap si Hunter? Paano ako nakauwi rito? Paano kami nakauwi? Tinong kong muli. I felt like a lady out of time. Umalis kayo, ma'am? Tanong naman ni Rebecca na mas lalong nagpakunot ng noo ko. Oo, maikling sagot ko. Naabutan ko kasi kayong natutulog sa kwarto ninyo at ganyan din si Hunter. Akala ko ay hindi kayo umalis. Sagot ni Rebecca kaya't napatingin ako kay Drevon na seryosong nakatingin sa akin. I saw him sleeping in his room and when he woke up, we played outside. Sagot naman ni Drevon. Dumangon ako at tumayo mula sa sahig. Rebecca, dalhin mo muna si Hunter sa kwarto niya. Utos ko kay Rebecca na mabilis naman niyang sinunod. I look at Drevon. I really need to talk to him. Drevon, I called him. What? He answered coldly. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya, but he avoided my eyes and saw him clench his jaw. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niyang pabalik. Marahas kong pinahid ang luha ko at kunot noong tumingin sa kanya. Why are you so cold? Tanong ko. My own question brought pain in my heart. I'm not, sagot niya. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Maybe he's just tired, right? Niyakap ko siya sa kanyang bewang. I could stay like this forever. I felt his body still but he never hugged me back. I closed my eyes and buried my face on his chest. I cried again. God knows how scared I am and how confused I am right now. Someone attempted to kidnap Hunter and I don't even have any idea why am I here after I collapsed. Sabi ko na parang nagsusumbong sa kanya. His presence alone gave me comfort and I wanted to tell all of my worries to him. He's the only man that could help me right now. Nananaginip ka lang siguro? Pakiramdam ko ay nagpintig ang tenga ko sa narinig ko. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. I'm not that stupid not to know the difference between a dream and reality, Drevon. I shouted but he just remained emotionless. If you're not stupid, then why the hell would you go out in a fucking park after a serious death threat you received a week ago? He said while gritting his teeth. So, you know, I never told you we went to the park, I said in a matter-of-fact tone. He just smirked at me. There's nothing I don't know, sagot niya. Sight saved you and your son from your stupidity. He took you home, dagdag niya. My son? Hindi makapaniwalang tanong ko. It's our son, Drevon, I shouted, emphasizing the word our. We need DNA. Hindi ko na siya pinatuloy sa kanyang sasabihin. I slapped him really hard. Is he even serious? Hindi pa ba sapat na pruweba sa'yo na anak mo siya na nagmatch ang dugo niyo? What's happening to you? Why are you suddenly denying your child? I shouted while crying. He clenched his jaw, but he remained emotionless. There's a lot of people with the same blood types. You're a nurse, you know that. I was lost for words. I don't know what to say, and I can't believe that he's saying those words. What's with the sudden doubt? Hindi makapaniwalang tanong ko. He again avoided my eyes. I just wanted to be sure. Mahinang sabi niya. I stared at him for quite a while, wondering if he's serious or not, but I haven't found anything. He's cold and emotionless. There are no answers to my unending questions. My heart felt like it was stabbed a million times.
He just insulted me and Hunter. I can't take it anymore. I stormed out away from him. Dumiretso ako sa kwarto ko at nilak ang pinto. I cried my heart out. Akala ko ba okay na? Bakit biglang ganito? Bakit biglang may ganito? Damit, sobrang sakit sa puso. Parang nung nakaraan lang masaya pa kami. Ano na naman ba ito? Hindi ko alam kung ilang oras na akong umiiyak sa galit at sama ng loob. I could hear Rebecca and Hunter knocking on my door, but I ignored them. No one could ever imagine how painful is this. He just insulted me and I can't even do anything. I just wanted his comfort, but he gave me the opposite.